Kaya po dito, yung Makabayan Black po, asartalo po kay Kong Sandro. Panoorin nyo po. Puro lang naman po tutol ang ginagawa nito. Kahit siguro nga, sos ng spaghetti sa Jollibee, kapag kumonti yan, magre-reklamo ito. Kung itong titingnan po natin na request ni VP Sara Duterte, 500 million, maliit lang po yan kung tutusin. Pero, kung ikukumpara natin ito, mga lodi, sa nire-request na budget nito ni Leni Robredo noong nakaraan, mas malupit pa nga yun eh. Papakita ko po sa inyo ang comparison ha. Yo, what's up mga lods? It's again Peps TV. Welcome back po sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Wala pa rin pong kadala-dala itong grupo ng Makabayan Black at saka lalong-lalo na po ito si Raul Manuel, kakangawa po dyan sa Congress. Sita po ng sita dito po sa nire-request na pondo o budget ni VP Sara Duterte para po sa confidential fund at saka sa kanyang opisina. Gusto po nilang malaman kung saan daw po gagamitin ito. Abay, malupit! Pero, nung si VP Leni Robredo ang nakaupo bilang pangalawang pangulo, wala naman po silang ginagawa. Partida mga lodi ha, wala pong posisyon na ibinigay si former President Duterte kay former VP Leni Robredo. Pero ang laki rin po ng budget na nire-request niya pero hindi po sila nagsasalita nung time na yon. Yan po ang ating tatalakayan ngayon. Pero bago po tayo magsimula, kung bago na kayo sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and click yung notification bell and follow nyo po sa Facebook page, Peps TV 2.0. Eto nga mga lodi, nagkaharap na po ang Makabayan Black at saka si VP Sara Duterte. Alam nyo po ba na dinedma lang po sila ni VP Sara Duterte? Halos mag-iiyak na po sila dyan para po sagutin ni VP Sara Duterte. Pero sinagot naman po sila. Siguro kaya kabadong-kabado kayo dito sa confidential fund. Ito na yung tatapos ng recruitment ninyo dyan sa mga paaralan. Hindi lang talaga sinasabi ko ano po talagang tunay na motibo nitong confidential fund na to. Kaya kabadong-kabado na kayo. Panoorin po natin mga lodi ha. Ano pong ginawa ni Raul Manuel dito? So I'll direct the question to the official in charge of your last finance. question. We can have a short manifestation to close. Pinapamadali siya agad eh. Okay, sige. I'll just leave this final question. Then, depende lang po sa DepEd kung masasagot. In case there will be an amendment in the NEP to realign confidential funds and good governance programs to specific itemized programs in education, kagaya ng provision ng school supplies, will DepEd be willing and able to utilize such funds? Yun na lang, Madam Chair. Maraming salamat. Salamat, Rep. Manuel. Madam Secretary. Yes, opo. I'd like to add to the answer of Yusek Cabiola. We're actually done with the review. We are currently presenting it to the MANCOM, EXECOM, and then we will present it to other sectors from the government and the private sector as well. Nasa legal po yung proseso nitong pag-request po niya ng budget. Meron po itong record. And we are currently starting with the review on grades 11 to 12, and then it will go through the same process. It will go through presentations so that comments and suggestions from all the sectors can be collated by the Department of Education, and we come up with the new curriculum for the K-12 program. However, during our discussions, it will take 2 to 3 years for us to implement new curriculum for the K-12. And I am trying to push the curriculum and instruction strand to do it in 1 year, and we will update you on that if we will be able to implement a new curriculum in a year or two. We're talking about academic school year. With regard to the confidential funds, there are so many issues. Eto na! Sasagutin po ni VP Sara Duterte si Raul Manuel. May pahapyaw po siya dito kung saan nga po ba gagamitin itong confidential fund. At eto na po, nanggagalaiti na po ang Makabayan Black. And you see it in the news with regard to our work in the Department of Education, the issues and challenges that we face in the Department of Education. Some of which, very recently in the news, are sexual grooming of our learners by their peers or their teachers, the recruitment to terrorism, active shooter copycats and active shooter issues and problems. Yari talaga kayo dito, Raul. Recruitment in insurgency, recruitment of children in illegal criminal activities. Para sa kanila po talaga siguro lahat to.
the drug use of DepEd personnel and drug involvement of learners. The success of projects, activities, and programs depend upon very good surveillance and intelligence. Dahil hindi po ninyo matatarget kung sino ang isusolusyon ninyo kapag hindi po kayo nakagather ng credible intelligence. Dahil hindi po sila matatarget. Ayun pa direktahin ni VP Sara, no? Dahil na po, hindi daw po nila matatarget kung ano po ba talaga ang dapat solusyonan kung wala po itong intelligent fund na to. Oh, di ba? May idea na kayo. Kaya po nagkakadalaiti sila dito. Malakas ang kutob nila na ito po yung susugpo sa problema po dyan sa ating paaralan. Lalong-lalo na po yung pagre-recruit ng kapo po ni Joma. Kaya po sila nag-iiyak ngayon. And surveillance sa mga problema na gusto nating solusyonan sa loob ng Department of Education. And all this relate to our mandate that we deliver quality, basic education to our learners. And of course, education of our children relates to our national security as well. Eto na mga Lodi, dahil nga po wala naman po talaga kakwenta-kwenta itong tutol nila Raul Manuel at yan ang grupo niya Makabayan Black. Ito po si Congressman Sandro, tinapos na po ang pag-uusap o talakayin sa pagtutol nila dito sa Intelligence Fund ni VP Sara Duterte. Kaya po dito yung Makabayan Black po asartalo po kay Kong Sandro. Panoorin niyo po. The long-standing tradition of giving the Office of the Vice President parliamentary courtesy, I move to terminate the budget of the Office of the Vice President. Narinig niyo po, nag-object po si Raul Manuel. Pero mga Lodi, ilan po yung sumang-ayon kay Kong Sandro dito? Eto po mga Lodi, napakarami. At dito nga mga Lods, tinigil na po ang usapin dito sa pagtutol nila o sa questionable daw po na pondo ng Department of Education. Ang sakit dahil hindi ka na pinakikinggan. Dahil alam na natin na tutol lang sila dito at eto na nga, umalis na po si VP Sara. Madam Chair, yung ganitong And once again, this budget briefing is at meron suspended. po tayong meron po tayong issue na dapat na pakinggan ng ating taong bayan at masagot ng Office of the Vice President. Sinagot na, di ba? Ba't nag-iiyak pa rin kayo? Tinigil na nga. Tapos na ang usapin dyan, ba't ayaw nyo pa rin tumigil? Dapat mga Lodi, no, ganitong gawin. Huwag po tayo maghalal o maglagay sa posisyon ng mga kongresista na mga aktivista. Dahil mga Lodi, kahit konting problema, gagawan po talaga nila ng issue yan para lang po magmukha silang mabango sa taong bayan. Puro lang naman po tutol ang ginagawa nito. Kahit siguro nga sos ng spaghetti sa Jollibee kapag kumonti yan, magre-reklamo ito. Madam Chair, kaya talagang kailangan maipaliwanag itong 125 million. At sinabi naman sa statement ni Vice President Duterte na mag-explain. Nag-explain na, di ba? Ano pa ba gusto nyo? Oh, mga Lods, dahil kayo mahilig kayong mag-question ng budget, ako naman po o kami naman ang magtatanong sa inyo. Nung nag-budget ba o nagre-request ng budget, ito si former Vice President Leni Robredo, nagngangawa din po ba kayo? Hindi nga po kayo nag-question. Nung time po na Vice President pa to si Leni Robredo, kahit wala naman pong posisyon na ibinigay sa kanya ang ating former President Rodrigo Roa Duterte. Kung itong titingnan po natin na request ni VP Sara Duterte, 500 million para po sa Office of the Vice President, tapos Department of Education na 150 million, maliit lang po yan kung tutuusin. Meron po siyang posisyon na pinanghahawakan. Siya po ang secretary ng Department of Education. Pero, kung ikukumpara natin ito, mga Lodi, sa nire-request na budget nito ni Leni Robredo noong nakaraan, mas malupit pa nga yun Dahil, mas malaki po yung nire-request niyang budget para sa kanyang opisina. Pero wala naman po talagang record kung saan po napunta ito. Papakita ko po sa inyo ang comparison para manahimik na kayo, malaman ng sambayan ng Pilipino na dapat ang mas questionin nila itong si Leni Robredo. Tingnan nyo po mabuti. Magbalik tanaw po tayo sa kanyang nire-request na budget sa OVP, mga Lodi, Office of the Vice President. Yan po, papakita ko lang sa inyo, lalakihan natin. 2016, we've already gotten used to this. Whatever is given to us, we will utilize it. The small budget is not a reason for us not to be able to provide service. Maliit pa sa'yo to? Former Vice President Leni Robredo, 714.56 million budget sa Office of the Vice President?
Sure kayo, maliit pa yan? This is lower than the approved budget of 908.79 million for the 2021. Tapos, yung nire-request lang po ni VP Sara Duterte 150 million para sa Department of Education at saka 500 million para po sa kanyang opisina. Nagngangawa na kayo, Raul Manuel at saka Makabayan Black? Ha? Talaga? Kung ikukumpara po natin kasi, kay VP Sara Duterte, opisina ng Vice President, 500 million. Kumpara naman po kay Leni Robredo na 700 million mahigit. Tapos, additional 150 million para sa Department of Education. Sa tingin niyo po ba, sakto pa po itong 150 million para po sa Department of Education? O ngayon, sumagot kayo, Makabayan Black. Asan ang hustisya dito? Kay VP Sara Duterte, hinahalughog nyo kung ano po paggagamitan yan dahil nakarinig kayo ng intelligent fund. Dahil alam nyo kayo ang tatamaan yan, grupo ng Makabayan Black, para masupil na o matigil na ang pangre-recruit ninyo sa ating mga kabataang estudyante. Kaya na bahala mga Lodi ang sumagot kung tama ba ang aking pagkakaintindi. Pinipigilan lang po nila ang balak ni VP Sara Duterte na sugpuin po ang totoong problema ng ating bansa. Hindi po talaga para sa bayan ang kanilang ginagawa, kundi para lang po sa kanilang sariling interes. Ang sirain po ang ating gobyerno. Stay safe mga Lods and God bless you all. Peace.